Ang app na hindi mo dapat i-download. Si Mark, isang high school student at mahilig maglaro ng mga video games, ay palaging nasa kanyang cellphone tuwing hindi siya nag-aaral. Naghahanap siya ng mga bagong apps na maaaring magbigay sa kanya ng libangan. Kaya madalas siyang mag-scroll sa App Store, maghanap ng mga trending o bagong apps. Isang gabi, habang nagbabrowse sa App Store, may isang app siyang napansin na may kakaibang pangalan, Echo, the Lost Voice. Ang app na ito ay walang description, walang kahit anong review at may kakaibang logo. Isang mukha sa loob ng isang perasong salamin. Ang mukha ay tila malungkot. May mga mata na parang may hinahanap. Parang creepy naman, pero mukhang interesting, sabi ni Mark sa sarili. Hindi niya ito pinansin bilang isang pangkaraniwang app. Nais niyang subukan ito, kaya't agad niyang i-download. Pagkatapos niyang ma-download ang app, binuksan ni Mark ang app at isang kaakit-akit na tunog ng echo ang sumalubong sa kanya. Ang mukha niya ay lumitaw sa screen ng cellphone. Ngunit may kakaibang bagay siyang napansin. Sa likod ng kanyang sarili, sa mismong screen ng app, may mga aninong unti-unting lumilitaw. Hindi siya sigurado kung anong nangyayari, kaya't ipinagpatuloy niya ang pagtitig sa screen. Siguro may bug lang to sa app, sabi ni Mark. Ngunit habang siya'y tumitingin, dumarami ang mga aninong sa paligid niya. Ang mga mukha ng mga ito ay malabo, halos hindi makita. Ngunit nararamdaman niyang may mga mata na nakatingin sa kanya. Nagulat siya nang makita niyang may lumabas na mensahe sa kanyang cellphone. "Huwag kang titigil sa pagtitig, Mark. Babalik kami." Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mensahe. Tumayo siya at tiningnan ang kanyang paligid. Walang kakaibang nangyayari sa kanyang kwarto. Naisip niyang baka dahil lang sa sobrang pagod at stress mula sa schoolwork kaya siya nakakaranas ng ganito. Nang sumunod na gabi, hindi na makatulog si Mark. Laging naiisip ang app at ang mga mensaheng nakita niya. Nagdesisyon siya na huwag na itong buksan ulit. Ngunit sa kabila ng kanyang desisyon, may narinig siyang tunog mula sa kanyang cellphone. Ang app ay mag-isa na namang nagbukas. Sa harap ng kanyang mata, ang mukha sa salamin sa screen ay nagbago. Ngunit ngayon, tila ang mukha ng isang babae na may mahahabang buhok at hindi maipaliwanag na ekspresyon sa mukha. Tumingin si Mark sa paligid at nakita niyang ang salamin sa kanyang kwarto ay parang may ibang itsura. Parang may anino sa loob ng salamin na hindi makikita sa normal na kondisyon. Ang echo ng boses mula sa app ay patuloy na naririnig sa kanyang isipan. "Hindi ka na makakaalis sa amin, Mark." Ang mga anino sa app ay naglalakad na papalapit sa kanya. Ang kanilang mga mata naglalabas ng nakakakilabot na liwanag. At bago pa man siya makapagsalita, isang matinding ingay ang sumabog mula sa app. Kinabukasan, hindi na nakita si Mark. Lahat ng mga kaibigan at pamilya niya ay nag-aalala at nagsisimulang maghanap sa kanya. Ang cellphone ni Mark ay natagpuan sa ilalim ng kanyang kama. Patuloy na nagpapakita ng mga aninong naglalakad sa screen ng app. Sa loob ng isang linggo, marami pang kabataan sa kanyang paaralan ang nagsimulang mag-download ng app na Echo, the Lost Voice. Walang nagbigay pansin na babala ni Mark. Isang linggo pagkatapos mawala ni Mark, isang bagong mensahe ang kumalat sa social media. "Kung nahanap mo ang app na ito, huwag mong ituloy. Babalik kami at ikaw ang magiging susunod." Habang tumatagal, ang app na ito ay nagiging mas malupit. Ang mga kabataan na
download na ito ay nagsisimulang makaranas ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa kanilang buhay. Ang mga mukha ng kanilang mga kaibigan at pamilya ay nawawala sa kanilang mga cellphone. Pagkatapos, isang araw, isang bagong biktima ang sumunod, si Kyle. Isang kaklase ni Mark ay natagpuang nakatayo sa harap ng salamin sa kanyang kwarto. Ang mukha niya ay parang walang buhay. Siya rin ay nawawala. At ang tanging natira ay ang kanyang cellphone na may nakasulat na mensahe. Huwag na huwag mong patagilid na tingnan ang iyong salamin. Isang gabi, si Lucy, isang kaibigan ni Mark, ang nagpasya na isara ang app at i-delete ito mula sa kanyang cellphone. Ngunit bago siya nakapag-delete, narinig niyang may tumatawag sa kanya mula sa kanyang phone. Nang tiningnan niya ang screen, nakita niya ang mga mukha ng mga naunang biktima, pati na rin si Mark ay nakangiti sa kanya. Parang nagsasabing, "Huwag mong tatanggalin kami." Sumabog ang cellphone ni Lucy sa isang malakas na tunog. At mula sa mga peraso ng screen, lumabas ang isang malabong anino na nagngangalang Echo. Nais niyang tapusin ang lahat ng ito, ngunit ang app ay patuloy na nagsusulat ng mga mensahe sa cellphone. "Isa ka na sa amin, Lucy, huwag ka nang lalaban." Ang app ay nanatiling hindi pa rin nawawala. Patuloy itong nagpapadala ng mensahe at anino sa mga kabataan. Kung hindi nila ito maiwasan, sila ay magiging bahagi ng isang larong walang katapusan. Larong takot, laro na may mga anino at mukha ng mga nawawalang kabataan. Ang mga hindi makaligtas ay magiging bahagi na ng Echo. Ang kanilang mga kaluluwa ay kukunin at mapapasama sa laro. At sa bawat kabataan na magda-download ng app na ito, isa na namang piraso ng kanilang kaluluwa ang mawawala sa mundong ito.